Buong magdamag na walang malay si Oliver at nagpapagaling ng kanyang lagnat. Pero dahil sa presensya ng anghel na sumapi sa kanya, kaya imbis na lalong lumala ang kanyang sakit, ay unti-unti itong nawawala. Kinabukasan, naalimpungatan siya at biglang napabangon, sabay bunot ng itak at agad nag-fighting stance. Ang buong akala niya ay naroon pa rin siya sa eksenang kinakalaban niya ang dalawang tikbalang. Pero nagtaka siya dahil papaanong medyo madilim na ang paligid at nasa loob na siya ng isang kuweba. Teka, paano ako napunta rito? Takang tanong niya sa sarili. Hinanap niya ang ibang gamit, gaya ng bag, pana at lalagyanan ng palaso. Naroon naman iyon magkakatabi sa pinaghigaan niya noong gabi. Saglit siyang nakiramdam. Baka nililin lang lamang siya ng mga elemento sa paligid. Pero wala naman siyang maramdamang masamang aura. Naglakad siya papalabas ng kuweba. Nakita niyang napapalibutan ng malalaking puno ang labas noon. Kaya kahit ang butas ng kuwebang iyon ay hindi makikita ng mga daraan sa unahan. Nice! Ang ganda naman ng lokasyon ng kuwebang ito ah. Safe na pagpahingahan ng ilang araw. Pero sino ang nagdala sa akin rito? At bakit wala akong ibang maalala? Paanong buhay pa ako? Dalawang tikbalang yung nakaengkwentro ko eh. Habang nag-iisip siya, ay bigla namang kumulo ang kanyang tiyan. Nagugutom na siya. Naku, almusal lang pala kahapon ang kinain ko. Kaya pala gutom na ako eh. Bulong niya pa sa sarili at nagpalingalinga sa paligid. Hanggang sa napansin niya ang isang malaking puno ng mangga na marami ang hinog na mga bunga. Sa hindi kalayuan ay meron ding magkakatabing puno ng nyug na hitik sa bunga. Ayun, sakto. Buko ang kailangan ko ngayon. Pumasok muna siya sa loob ng kuweba at kumuha ng lubid. Itinali niya sa kanyang bewang papunta sa puno ng nyug. Para kung sakaling bigla siyang mawala ng lakas, ay hindi naman siya dire-diretsong babagsak pa ibaba. Sinimulan niya na ang pag-akyat sa puno ng nyug. Noong makarating sa tuktok, ay saka siya kumuha ng 4 na piraso at inilagay sa sako. Saka naman tinalian ang sako at ibinaba. Saka siya sumunod na bumaba na rin. Dinala niya sa loob ng kuweba ang mga nakuhang buko. Nagsaing na muna siya dahil kanin talaga ang kailangan niya sa mga oras na iyon. Habang nakasalang ang kanyang maliit na kaldero sa butane stove, ay tila may naririnig siyang patak ng tubig sa bandang loob pa noong kuweba. Kaya kinuha niya ang dalang flashlight at naglakad papasok noong kuweba. Laking tuwa niya nang makitang may bukal sa loob noon. Doon iyon mismo sa isang pabilog na hugis sa gitna ng bato. Meron rin sa may unahan pa. Bali para iyong hugis planggana na butas sa bato. Kaya naisip niyang pwede siyang makaligo roon at maglaban ng paghuhubarang damit. Agad siyang naglagay ng tubig na inumin sa 2 galon na baunan. Saka dinala roon sa isang bukal ang sabon at naligo. Malamig man ang tubig ay kailangan niya naman iyon dahil init na init ang kanyang pakiramdam. Matapos makaligo ay sakto rin naluto na ang kanyang sinaing na kanin. Muli na siyang umupo sa bukana ng kuweba habang dala ang isang mangkok kung saan niya inilagay ang umuusok na kanin at ibinuhos sa ibabaw ang isang sardinas, pinigaan ng kalamansi at nilagyan ng 2 maliliit na sili.
Kahit saglit na gininaw dahil sa kanyang pagligo, muli naman siyang pinagpawisan noong makakain ng mainit na kanin at maanghang na sardinas. Tila na full charge ang kanyang pakiramdam matapos makakain. Saglit pa siyang nagpatunaw bago kinain ang isang buko na inihanda niya sa kanyang tabi. Mukhang kailangan ko pang magpahinga ng isang buong araw para hindi bumalik ang lagnat ko. At kung sino ka mang nilalang o elemento na tumulong at nagdala sa akin sa ligtas na kuwebang ito, maraming salamat sa iyo ha. Bigkas niya pa sa katamtamang lakas ng boses dahil iniisip niyang maaaring nasa paligid lang ang kung sino mang tumulong sa kanya. Nagsulat muna siya sa kanyang diary habang nagpapatunaw. Saka muling nahiga sa gilid na bahagi ng kuweba upang makapagpahinga pa ng mas mahaba. Atin munang pasyalan saglit ang isang bayan hindi kalayuan sa kinaroroonan ng hasyenda nila Magnus. Ang bayan ng Villalobos, ang bayan na katabi rin ng San Isidro, kung saan naman naroon si Father Jacinto. Matagal nang tahimik ang bayan na iyon, kung hindi lang nagkaroon ng teorya si Mang Adimir na maaaring ang susunod na mawawalang bayan sa lalawigan ay ang bayan ng Villalobos. Pasado alas 9 ng umaga nang dumating si Mang Adimir sa bayan ng Villalobos. Agad niyang tinawagan si Tasyo. Ang Tasyo na ito ay isang secret agent na nakasama na ni Magnus sa mga misyon niya noong naroon siya sa Luzon. Hello Tasyo, nandito na ako sa terminal. Sunduin mo ako rito para hindi ako maligaw. Okay po, chill lang kayo dyan, darating ako. Sagot naman ni Tasyo. Pagkarating sa terminal, oh, kumusta ang biyahe niyo Mang Adimir? Ayos naman. Si Magnus po, tinawagan niyo ba tungkol sa teorya niyo dito sa Villalobos? Oo, kaso marami pa siyang inaasikasong problema sa kanila. Kaya hindi ko muna sila pinapunta rito. Wala pa rin naman tayong imminent danger na nakikita rito. Medyo may punto kayo dyan Mang Adimir, pero medyo lang. Ha? Bakit? Tara muna sa presinto. Siguradong gusto ko yung makausap ni Tio Albert. Hindi kaya dapat pakainin mo muna ako? Hindi pa ako nag-aalmusal eh. Wika pa ni Mang Adimir. Tamang-tama. Hindi pa rin ako kumakain. Sabay-sabay na tayo ni Tio. May paborito kaming karinderya malapit sa presinto. Maraming pagpipili ang pagkain roon. Paborito namin ni Tio ang mami nila doon dahil talagang totoong bulalo ang nakahalo. Di ayos nga yun. Tara, doon tayo. Excited na sagot naman ni Mang Adimir. Agad nang pinaharurot ni Tasyo ang service nilang owner type jeep na stainless. Kaya kumikinang at talagang takaw pansin. Pagkarating sa nasabing karinderya, ay malawak agad ang ngiti ni Tasyo noong makita ang dalagang anak ng may-ari na si Karen. Hi Karen! Ewan ko sa'yo. Mangungutang ka na naman ng almusal, no? Ito naman, ang aga-aga galit agad. May kasama ako. Kaibigan ko galing Maynila, si Mang Adimir. Siya ang magbabayad ng kakainin namin. Nagulat naman si Mang Adimir. Ha? Langya ka, Tasyo. Dinaladala mo ako rito. Yun pala, ako ang pagbabayarin mo. Ikaw muna, Mang Adimir. Saka na ako. Wala pa ang allowance ko galing sa opisina eh. Iiling-iling na lang si Mang Adimir at sumilip sa mga pagkain na naroon. Iha, 2 kanin ang sa akin. Tapos, isang pritong isda at isang order niyang nilagang bulalo. Sabi naman ni Tasyo, sa akin yung mami na may bulalo. Inirapan ng dalagang si Karen si Tasyo at nakita naman iyon ng inang si Aling Nelly. Oh, anak! Ano na naman yan? Bakit ka nangiirap ng customer? Customer ba tawag dyan, Nay? Ituwing narito yan, utang naman ang kinakain.
Hayaan mo na anak. Hindi mo ba alam na pamangkin yan ni Hepe? Sinong Hepe po? Sino pa nga ba? Hindi si Chief Albert. Gaganyan-ganyan lang yan si Tasyo. Pero hindi rin yan basta-basta. Ang sabi sa akin ni Chief Albert, secret agent ng NBI yan. Uy, bakit palaging wala siyang pera? Sabi naman ni Tasyo, kasi nga, secret agent ako. Dapat palaging nakatago ang katotohanan. Na alin? Na wala ka talagang pera? Sabi naman ni Mang Adimir, alam mo Tasyo, paupo ka na lang doon. Mukhang marami kang kasalanan sa dalagang ito Ang init ng dugo sa'yo. Sabi naman ni Aling Nelly, pasensya na po. Ewan ko ba? Bakit mainit ang dugo ng anak ko kay Tasyo? Parang nagsimula lang yata iyon noong makita ni Tasyo ang mga alagang rabbit ng anak ko. Tapos sabi niya, hindi raw mukhang rabbit, mukha raw kabayo dahil mahahaba na ang mukha dahil may mga edad na. Nagkatawa na naman sina Mang Adimir at Aling Nelly sa impormasyong iyon. Pagpasensyaan mo na iha, kasama yata sa disguise ng pagiging isang secret agent ang maging manhid at mapanlait sa mga bagay-bagay. Sabi naman ni Aling Nelly, sige po, ihahatid ko na lang sa table nyo ang inyong order. Baka po gusto nyo ng kape. Pero kaping barako ang meron ako rito. Iyon kasi ang paborito ng asawa ko. Kaya iyon din ang kinakape namin. Hindi rin namin madalas ialok sa mga customer dahil mga 3-in-1 ang hilig ng mga tao rito. Kaya yung may mga edad na lang ang inaalok namin. Sabi naman ni Mang Adimir, ayun, perpektong pagkakataon. Mula ngayon, suki nyo na ako sa kaping barako araw-araw kapag narito ako. Dahil iyon din ang tinitimpla ko nung nasa Maynila ako. O sige, uupo na ako. Sige po. Naupo na nga si Mang Adimir sa pinagpipwestuhan ni Tasyo. Tapos binatukan niya iyon. Langya ka talaga Tasyo. Kaya pala galit sa'yo ang dalaga dahil nilait mo raw ang alaga niyang kuneho. Sabi mo mukhang kabayo. Totoo naman kasi Mang Adimir lalo na yung kulay itim at brown na kuneho. Ay naku, mukha at nguso pa lang, mukhang kabayo na talaga. Tumahimik ka nga dyan, baka buhusan ka pa noon ng mainit na sabaw ng bulalo. Iyon pa naman ang order ko. Si Tio Albert mo ba? Nasaan na? Busy ba siya? Ewan ko, pero tinext ko na. Sinabi kong narito tayo sa karinderya ni Aling Linda. Sinong Aling Linda dyan? Yung nanay? Nako, hindi. Yan si Aling Nelly, nanay ni Karen. Si Aling Linda ay nanay ni Aling Nelly. Siya talaga ang orihinal na may-ari ng kainang ito. Ilang saglit pa ay nakita nilang papalapit na sa kanila si Chief Alberto Aguila. Siya rin ang dating si General Aguila na nagbibigay at tumutulong kay Magnus doon sa Maynila. Nagpalipat siya sa bayan ng Villalobos para imbestigahan ang tungkol sa teorya ng kababalaghan ni Mang Adimir. Si Mang Adimir kasi ay pinsan ng asawa ni General Aguila na si Madam Laarni. Pagkalapit ay agad tumayo si Mang Adimir at nakipaglamano kay Chief Albert. Maligayang pagdating Adimir. Salamat. Tara, kain. Lumingon naman si Chief Albert sa may counter kung saan naroon ang dalaga. Iha, isang order nga ng mami na may bulalo. Okay po sir. Sagot naman ang dalaga at agad nang naghanda. Tiyo, ano yung dala mo? Report ito na natanggap ko mula sa presinto ng San Fabian. May kakaibang insidente ang naganap sa plaza nila kahapon. Parang nagkaroon raw ng ulap sa gitna mismo ng basketball court. At noong humupa, 6 na tao ang nawawala na roon. May ilang nakapagsabi na may nakita silang 3 halimaw. Siguro raw tao naman iyon. Kaso nakamaskara lang ng mga bungo ng hayop at nakasuot ng leather. Walang makapagsabi ng totoong nangyari, kung paano iyon napunta roon sa gitna at kung paano umalis.
Basta biglaan lang daw eh. Bandang papagabi na noong mangyari. Anong hinala mo dyan, Chief? Tanong ni Mang Adimir. Di, maaring may kinalaman rito. Yung sinasabi mo na wild hunt. Pero hindi sapat ang ebidensya para masabing iyon na agad ang nangyayari. Bagay, tama ka naman. Tsaka ang sabi mo, dito magaganap ang wild hunt, hindi sa San Fabian. Maliban din kasi sa 6 na nawala kagabi sa San Fabian, ilang linggo ang nakalipas ay may nawala din doon, 8 kalalakihan. Tapos sa San Pascual, 10. Sa San Miguel naman ay 12. Sumabat naman sa usapan si Tasyo. Sa tingin mo, Tiyo, may kinalaman lahat ng iyon sa lahat ng kaso ng pagkawala? Oo, sa tingin ko ay meron talaga. Kaya simulan nyo na ang pag-iimbestiga. Iba ang imbestigasyon nyo kaysa sa imbestigasyon na isinasagawa ng mga tauhan kong pulis. More on, kababalaghan related ang side na hahanapin nyo rito. Pwede ko bang hingiin ang tulong mo rito, Adimir? Abay, oo naman. Ano pa nga bang gagawin ko? Hindi malayo ang lahat ng mga kaganapang ito ay karugtong ng wild hunt na sinasabi ko. Okay, sige. Tasyo, isama mo si Adimir doon sa bahay na tinitirhan mo. Doon mo na rin siya patuloyin. Mas mabuti roon kaysa sa bahay. Mahihirapan tayo mag-discuss ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Dahil baka ano pa ang isipin ng mga anak ko. Alam nyo naman ang mga kabataan ngayon, mahirap nang paniwalain sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Kesyo, makabago na ang panahon. Ang hindi nila alam na kaya marami ang krimen na mahirap lutasin dahil nanggaling sa makalumang panahon ang mga may gawa, kagaya ng mga aswang at laman lupa. Okay, sige Tiyo, kami na ang bahala ni Mang Adimir. Balitaan kita kapag may update na kami. Tumango naman si Mang Adimir na abala sa pag-aalmusal. Kinagabihan, tahimik ang buong bayan ng Villalobos. Samantala sa isang bahay ay masayang nagtitipon ang magkakaibigan na sina Rhoda, Ami, Gina at Leia. Kasama sa grupo nila si Justin, panganay na anak ni General Aguila na nasa 18 taong gulang, upang ipagdiwang ang kaarawan ng isang kaibigan na si Francine. Ang dalagang nililigawan ni Justin, na taong nasa out-of-town business trip ang mga magulang nito, kaya malaya sila makapag-celebrate at gawin ang lahat ng nais nilang gawin, kahit pa ang mag-videoke ng buong magdamag. Dahil kahit nasa subdivision ang bahay na kanilang pagdarausan, nasa pinakadulo naman, at 3 bahay na magkakasunod ang walang tao, kaya walang maiistorbo o magre-report sa mga gwardya. Kasalukuyang nasa cellphone si Francine at kausap ang binatang si Justin ng 9:00 ng gabi. Ano na, Justin? Nasaan ka na? Tapos na kami magluto ng spaghetti, fried chicken at pork steak. Nakaluto na rin si Rhoda at Ami ng mga pika-pika na pampulutan. Yung treat mo na alak, nasaan na? Naku, saglit lang. Nasa may terrace namin si Dad. Kararating lang. Hindi pa ako pwede maka-exit agad dahil magtatanong ito kung saan ako pupunta. Ano ba yan, Justin? 18 years old ka na oh. Takot na takot ka pa rin sa daddy mo. Sumagot naman ang binata. Nakakalimutan mo na ba kung sino ang daddy ko? Di ba? Ang sabi nila Rhoda, pulis daw ang daddy mo. Naku, hindi lang basta pulis si daddy. Siya si General Aguila, ang bagong chief of police ng Villalobos. Sa tingin mo, madaling bilugin ang ulo nito at kakagat sa mga chief na palusot ang isang general lang kapulisan? Huwag kang mag-alala, darating ako. Mga 30 minutes from now, gagawa ko ng paraan. Okay, sige, bilisan mo ha. Nauuhaw na kami eh. Tsaka, sorry na rin. Namimiss lang talaga kita, kaya kita minamadali. Uwi ka pa ng dalaga. Oo,
Naiintindihan ko. Ako rin naman gusto na kita makita at batiin ang happy birthday ng personal. Okay, sige. Ingat ka sa pagpunta rito. Bye. Uwi ka ng dalaga at pinatay na ang tawag. Samantala, nakatulala si Justin sa sala habang nakatingin sa kanyang daddy. Nakausap si Natasio at Mang Adimir. Doon siya nakaisip ng paraan. Agad siyang lumabas at lumapit kay Tasio. Uy, Justin, kumusta? Tanong ni Tasio. Ayos naman. Eto, bored na palaging narito lang sa bahay. Ah, ganun ba? Siya nga pala, Justin, si Mang Adimir. Siguro, tiyo na rin ang itawag mo sa kanya. Second cousin siya ni mami mo. Kumusta po kayo, Tiyo Adimir? Ayos lang naman, iho. Kuya Albert, ito na ba panganay mo? Oo, nag-aaral yan ngayon ng engineering. Sabi kong pagkapulis ang kunin na kurso eh. Kaso ayaw naman. Kaya hindi ko na rin pinilit. Tama din yun, kuya. Naaralin niya ang gusto niyang kurso para mas porsigido. Hindi yung napipilitan lang dahil gusto niyo. Oo nga eh, hindi nang naisip ko. Patuloy sa pagkikwentuhan ang dalawa. Tapos bumulong si Tasio kay Justin. Oh, anong problema mo? Kanina ka pa mukhang manok na hindi mapaitlog dyan ah. Sabi naman ng binata. Birthday kasi ngayon ni Francine, yung nililigawan ko. Doon sa bahay nila mismo ang celebration. Hindi naman ako makaalis dahil gising pa si Dad. Sabi naman ni Tasio, kung magagawan ko ba ng paraan para makaalis ka, magkano ang sa akin dyan? 500. Ha? 500 lang? E birthday iyon ang dalagang nililigawan mo? Baka nga ngayon ka pa noon sagutin at makapuntos na rin. Tapos 500 lang? Sige, 1,000. Yun, we have a deal. Nakangiting sagot ni Tasio. Sabay sabi sa malakas na boses. Justin, may bago akong kantang tinipa ngayon. Yung mga bagong kanta ng QC. Madali lang yun aralin. Baka isang gabi lang kuha mo na yun. Sumakay naman ang binata sa banat ni Tasio. Bakit? Napalitan mo na ba ng bagong string yung naputol sa gitara? Oo, napalitan ko na. Ano, tara? Sa bahay ka na matulog at pagpuyatan natin ang pagtitipa. Para bukas, pwede na tayo mag-jamming. Okay, sige. Dad, doon ako makikitulog kina Kuya Tasio. Magtitipa kami ng bagong kanta. Sabi naman ni Chief Albert. Hindi ba yan makakaistorbo sa inyo, Tasio? Lalo at kasama mo na roon si Adimir. Naku, hindi tiyo. Sa terrace lang din naman kami magtitipa. Eh di sige, kayo ang bahala. Sige, papasok na ako sa loob. Inaantok na rin ako. Justin, magdala ka na lang ng susi para pwede kang umuwi kung maisipan mong dito matulog. Okay po, Dad. Sagot naman ni Justin. Agad nang pumasok ng bahay si General Aguila. Noong makitang nakapasok na sa silid ang ama, ay dali-daling nagpunta si Justin sa kwarto niya at dinampot ang bag kung saan nakalagay ang pantalon at t-shirt na pagbibihisan. Nakashort at sando lang kasi siya. Tara na mga Adimir. Wika ni Tasio at naglakad na lang sila patungo sa isang bahay kung saan tumutuloy si Tasio. Bahay rin naman iyon nila General Aguila. Binili nila para pagpatuluyan ng mga bisita. Pagkarating sa bahay na iyon, mga Adimir, ikaw muna ang bahala dyan sa loob ha. Ihahatid ko lang ang batang ito. Ha? Bakit? Saan ba siya pupunta? Akala ko ba magtitipa lang kayo ng gitara rito? Naku, palusot niya lang yun. Dahil birthday ngayon ng girlfriend niya. Ihahatid ko lang para siguradong makarating ng ligtas. Ah, oo sige. Ikaw Justin ha. Talagang swerte ka sa nakuha mong kasabuat. Oo nga po. Kakamot-kamot sa ulo, nawi ka pa ni Justin. Agad nang sumakay ang dalawa sa owner type jeep. Sabi ni Justin, idaan mo muna ako sa 7-Eleven. Bibili ako ng alak. Sagot ko ang alak eh. Kanila ang pagkain. Okay, sige.
Pareho na nga sila pumasok sa loob ng convenience store. Kumuha ng Gilbis at lime juice si Justin. Sinamahan niya na rin ng ilang chips. Si Tasyo naman ay dumampot ng isang pack na Skyflakes at 2 jampong na cup noodles. Sabi naman ni Justin, "Ako pagbabayarin mo niyan?" "Abay, syempre. Dahil suhol mo rin yan kay Mang Adimir. Gusto mo bang yun ang magsumbong kay daddy mo? Na umalis ka na hindi nagpapaalam sa kanila?" Wala nang ang nagawa si Justin at kasama na iyon sa kanyang mga binayaran. Pagkasakay nilang muli sa sasakyan, ay sabi ni Tasyo, "Ay na ang bayad." "Ha? Bayad agad?" "Oo naman. Ibibili ko ng bigas bukas ng umaga yung ibabayad mo sa akin. Para may makain kami ni Mang Adimir." "Di ba? Binibigyan ka naman ni daddy ng allowance at may natatanggap ka rin galing sa opisina niyo?" "Oo. Kaso natalo ako sa sabong kahapon Naubos." "Alam mo Kuya Tasyo, sa susunod, ikaw naman ang magbabayad ng suhol sa akin para hindi ako magsumbong na inuubos mo ang pera mo sa sabong." "Siguro, balang araw, pero hindi iyon ngayon. Dahil ngayon, ako ang mas kailangan mo. Tama?" "Ay naku, ewan ko sa'yo. Ang galing mo mang blackmail." Asar na wika pa ni Justin. Makalipas ang 10 minuto ng biyahe, ay naroon na sila sa subdivision na tinitirhan ng dalagang si Francine. Pagkahinto ng sasakyan ay nakita nilang naglabasan na agad ang mga kababaihan mula sa loob. "Nice! Daming kasamang chicks Ayaw mo akong isama dyan?" tanong ni Tasyo. "Bawal ang gurang dito." "Aray naman, 30 plus pa lang naman ako Gurang na ba yun?" "Oh, ano pang hinihintay mo? Bayad ka na diba? Kaya ba't sina? Iti-text kita bukas kapag kailangan ko ng sundo. Pero baka hindi na. Marami namang tricycle rito kapag umaga." Wika ni Justin. "Makabuntis ka sana agad." Asar na wika naman ni Tasyo sabay harurot ng pagpapatakbo ng sasakyan. "Che, ewan ko sa'yo." Asar na sagot din ni Justin kahit nakalayo na sa kanya si Tasyo. "Hi Justin, mabuti at narito ka na." Wika ni Francine na naunang lumabas ng gate. "Happy birthday my princess." Wika ni Justin. Pero nagulat siya dahil diretsong halik sa kanyang labi ang ginawa ng dalaga. Pagkaatras ay saka sinabing, "Thank you my prince." Agad namang nagtilian ang mga dalagang kalalabas lang ng gate. Hindi lang ito magiging birthday ni Francine, magiging mansary date na rin nila ni Justin." Sabi naman ni Leia, "Alam na." Ngumiti lang sina Justin at Francine at pumasok na sa loob ng bahay. Agad na nga silang kumanta ng birthday song at nag-blow na ng candle si Francine para sa kanyang birthday wish. Masaya na silang nagkainan, lalo at gutom na silang lahat dahil almost 10 PM na iyon. Matapos makakain ay agad na ring sinimulan ang inuman. Makalipas ang 2 oras na pag-iinuman ay napansin nila ang pagdami ng alitaptap sa may puno ng malunggay sa tapat ng bahay. Kakaiba ang mga alitaptap na iyon dahil mas malalaki sa pangkaraniwan, kaya naman mas maliwanag din iyon. Agad nakiusyoso sina Rhoda, Leia, Ami at Gina. Tatayo rin sana si Justin para makiusyoso nang hawakan siya ni Francine sa kamay. Umiling-iling tapos tumayo. Saka siya hinila papaakyat sa ikalawang palapag. Pagkarating ng silid ay nagtanong si Justin, "Anong gagawin natin rito?" Sabi naman ni Francine, "You tell me." Napalunok ng laway ang binata dahil mukhang alam niya na ang ibig sabihin noon. Muling nagsalita ang dalaga, "Wait me here. Magki-quick half bath lang ako sa CR." Wika noon at nag-on ng aircon sa kwarto, saka lumabas.
Halos manikip ang dibdib ni Justin sa kaba at excitement. Dahil hoping lang naman siya na sasagutin siya ng dalaga sa gabing iyon. Pero mukhang hindi lang iyon ang magaganap. Nahiga si Justin sa kama ng dalaga habang hinihintay iyon na matapos maligo. Hanggang sa tuluyan na nga siyang makatulog dahil na rin sa lamig ng temperatura ng silid. Nagising na lang siya nang tapikin na siya ni Leia. "Uy, Justin, uuwi na kami. Nasaan si Francine?" Tanong ng dalaga. Napabalikwas si Justin at nagpalingalinga sa paligid. Nagulat pa siya noong mapansing umaga na dahil maliwanag na sa labas ng bintana. "Uy, Justin, sabi ko nasaan si Francine?" "Ha? Ewan ko. Dinala niya ako rito para sa birthday gift na gusto niyang maranasan. Tapos, nagpaalam na mag-half bath para feeling fresh daw siya. Nahiga lang ako rito habang hinihintay siya. Tapos, sunod kong naalala, ay ngayon na ginigising mo ako. Hala, baka nasa CR, nakatulog sa kalasingan. Tara, puntahan natin." Uwi ka pa ni Leia at magkasabay na nga silang lumabas ng kwarto. Pero pagkarating sa CR ay wala ang dalagang si Francine at ang kakaiba dahil maraming tuyong dahon sa loob ng banyo na nagkalat. Imposible iyon dahil paanong makakapasok ang ganoon karaming dahon, lalo at hindi naman kalakihan ang bintana. Kahit pa sabihing kasya ilusot ang tao roon, imposible pa rin na makapasok ang ganoon karaming dahon. "Hala, bakit ang kalat?" tanong pa ni Leia. Narinig naman nila na nagtawag na ang ibang mga kaibigan sa baba. "Uy, Leia! Justin! Ano pa bang ginagawa niyo riyan? Tara na, umalis na tayo. Baka biglang dumating ang mga magulang ni Francine." Uwi ka pa ni Gina sa baba, kaya nagsibaba na nga ang dalawa. "Oh, nasaan na si Francine?" tanong ni Gina. "Ewan, hindi namin alam eh." "Ha? Paano hindi nyo alam? Di ba kayo Justin ang magkasamang umakyat kagabi? Hindi na nga kayo bumalik eh." Sabi naman ni Ami. "Tara na, umuwi na tayo. Hinahanap na ako sa bahay. Baka pinaprank lang tayo ni Francine. Mahilig pa naman sa prank ang isang yun. Baka nga pinagtatawanan na tayo noon ngayon habang nakatingin sa mga CCTV camera nila." Sabi naman ni Leia. "Uy, Francine, kung nandyan ka nanonood sa CCTV nyo, uuwi na kami ha. Isasarado na lang namin ang pinto at gate nyo. Salamat sa pakain kagabi. Kita-kita na lang sa school sa Monday. Happy birthday uli." "Oo, happy birthday sis." Uwi ka pa ng ibang mga dalaga at nagsilabasan na sila ng compound. Sakto naman na marami na ang mga dumadaang tricycle, kaya kanya-kanyang sakay na sila ng tricycle upang makauwi. Huling sumakay ay si Justin. Napapatingin pa siya sa bahay at umaasang lalabas na si Francine dahil siya na lang naman ang naiwan sa tapat ng bahay nito. Dahil sa wala talaga, kaya pumara na lang din siya ng tricycle at umuwi na. Samantala, sa bahagi naman nila Magnus, gabi noon bago sila umalis, nagpunta siya sa bahay nila Aling Maming sa likuran ng mansyon. "Tao po!" "Aling Maming? Mang Rudy?" "Oh, Magnus, anong meron? Napasyal ka?" tanong ni Aling Maming. Kasi po, bukas ay tutulak na kami. Papaakyat ang ibisan. Susundan namin si Maris. Baka po, meron kayong habilin sa kanya." Wala naman Magnus. Pero, pwede ba ako magpadala ng kahit 2 damit at 2 jogging pants para kay Maris? Sa tingin ko kasi, ay kakaunti ang dala noon na damit dahil madalian ang pag-alis. Opo, walang problema. Tsaka Magnus, magpapadala ako ng daing para kay Maris at para na rin sa mag-asawang Mando at Mayang.
Yung mag-asawang pinag-iiwanan nyo daw madalas ng sasakyan kapag umaakyat kayo ng ibisan, bilang pasasalamat na rin sa pag-aasikaso sa inyo kapag dumaraan kayo roon. Ah, okay po. Sige Magnus, ihahatid ko na lang mamaya sa mansyon. Ihahanda ko lang muna. Okay, sige Aling Maming, hintayin ko na lang sa bahay. Muli nang bumalik si Magnus sa mansyon at umakyat na sa kwarto nila. Naroon naman si Althea nagbabasa ng libro. Ibinaba noon ang hawak na libro at tumingin kay Magnus. Mahal, mag-iingat ka sa lakad nyo ha. Alam ko napakadelikado ng sitwasyon kapag patungo ng ibisan. Kung maaari nga lang sana ay huwag na talaga magpunta roon. Tama ka mahal. Hayaan mo, kapag natapos na ang mga problema sa ibisan, ay dito sa lungsod na ang aasikasuhin namin. Mahal, sina Rica at Efraim ha, ingatan mo sila. Turuan mo silang mabuti na lumaban para maipagtanggol nila ang kanilang sarili. Wala naman talagang ibang mabisang paraan para makasurvive sa bundok na iyon, kundi ang matutong lumaban at ipagtanggol ang sarili. Oo mahal, tama ka. Huwag kang mag-alala, sapat naman ang mga armas na dala namin para makipagsabayan sa mga aswang. Mahal, pwede maglambing? Namimiss ko na eh. Tsaka, matagal ka na uli makakauwi. Paglalambing pa ni Althea, tumango naman si Magnus at sinimulang pasayahin ang asawa niyang buntis. Matapos ang ilang minutong pagpaparamdam ng pagmamahal, ay muling bumaba si Magnus. Naabutan niyang naroon sina Rica at Efraim nag-uusap sa may terrace. Ano, handa na ang mga gamit nyo? Opo, Kuya Magnus. E di sige na, matulog na kayo ng maaga. Ito na yung huling tulog nyo ng mahaba at walang aalalahanin. Dahil kapag nasa paglalakbay na tayo, ay rotation na ang tulog. Dahil kailangan may magbabantay habang tulog ang iba. Tsaka, anytime meron talagang nagaganap na pagsalakay. Kaya hindi pwede ang tulog na super relax. Opo Kuya Magnus, alam na po namin yun. Dahil madalas ikwento ni Mang Ambo sa amin ang mga naging karanasan nyo sa paglalakbay. Oh, sige na, tulog na. Wika ni Magnus. Okay po. Sagot ng dalawa at nagkanya-kanya akyat na sa kanilang mga silid. Ilang saglit pa ay dumating naman si Aling Maming. Dala ang supot na may lamang damit at iyong daing para sa mag-asawang Mando at Mayang sa may talyer. Ibinaba na rin iyon ni Magnus at iniligay sa bag niya na naroon sa sasakyan para hindi niya maiwanan. Saka muling bumalik sa kwarto nila at natulog na rin. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 173. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.